Good morning! Another day, another vlog. So Kyle Elkins is here. Forest Hill area. Diyan sa school na BSS. Diyan na ako hatid ng bata. It's like 20 to 25 minutes pag mabilis na lakad. Pero pag dahan-dahan lang, 30 to 35 minutes. Pero kaya naman ng aking bunsong alaga ng 20 minutes. So galing kami sa bahay ng 8 o'clock. And then 8:20, yun na yung oras na papasok sila. Anyways, I'll show you the fall. Magfo-fall na siya. It's like 8:22 in the morning. Yan. Sunny day, but it's 13 degrees right now. Ayan, September. First week of September, nag-uumpisa na mag-change color. Anyways, ipakita ko na lang ang daan kaysa nagdadaldal. Samahan niyo ako habang naglalakad sa lugar na kung saan walang bus, ang meron lang mga cars. Kasi, yun nga, looban ito. Kaya gagawin kong itong paglalakad na ito ng mga 4 na taon pa. Ang mga bahay dito, ang lalaki. Mga front yard nila, yan. Forest Hill area, mayayaman. Ang laking bahay, ayaw kong tumira sa ganyan. At ang mga sasakyan, ayan cybercar, grabe, ang may-ari ay inchika. Tapos pag uwi, ay uphill talaga. Kasi, pataas. Yun nga, ang pagpataas, sinasabing uphill. Pero pag mamaya, pagdating mo sa pinakadulo, downhill. Kaya, mahirap din maglakad, sa totoo lang. Pero sanay na ako na naglalakad ng malayong ganito. Since ilang taon na yung panganay ko, 15. Nag-umpisa ako nung siya ay 8 years old siya nung nag-umpisa kaming maglakad sa lugar nito na ito. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5 intersection ito. Kaya mahirap din. Maraming way yung pag-ulis dito. Or dadaan ka dito. So, I'll go sa Beltline. Ayan, green pa. Like this house, ang laki-laki. Sobrang laki. Green pa ang mga kulay. Kasi kaumpisa pa lang ng... Actually, hindi pa fall. September... I think the third week ng September. Yun ang first week ng fall. Ito parang late summer. Pero malamig na talaga. Oh, kung ano man itong mga nakikita niyong blue boxes, ito ay mga basurahan, recycling. At yung green naman na nakikita ay green, yung pwedeng i-dispose. Ano ang mga green? Andyan yung mga na sisira, nako-compose, kagaya ng mga gulay, mga rice, mga prutas, mga ganon ang pwede lang itapon sa green bin. Ano pa ba yung pwede kong ikwento? Magkwento na lang ako ng buhay-buhay dito sa Canada. Ang buhay dito sa Canada, maraming trabaho pag hindi ka namimili
Kasi pag namili ka, mahirap kang makahanap. Kagaya sa akin, kung gusto kong maging magtrabaho bilang nani, marami ang mapapasukan. Pero hindi basta-basta makapasok pagiging nani. Kasi yung interview pa lang, pag nai-interview ka sa mga ganyan, ewan ko ba, nararamdaman yata ng mga employer if you are fit to be a nanny, to be a caregiver of kids. Kasi hindi lang pag-caregiver ang meron. Lutuan mo rin ang mga bata. Linisan mo rin yung mga pinggan nila. So, all around, tama ba yung pinasok ko? All around ang trabaho ng pagnanani. Light cleaning, washing, pero pag sa luto, sa mga bata lang talaga. Hindi ko nilulutuan ang mga magulang ng mga bata. And then kung talagang hindi na malinis yung bahay, kumukuha kami ng once a month na maglilinis. Kasi ang linis ko lang is yung tidy up, gano'n. Nag-vacuum din pa minsan-minsan, pero isang beses lang din. Kaya, carry. Parang domestic helper lang sa kung saang bansa. Ganun lang din ang trabaho dito. Pagiging nanny, caregiver. Ganon. Ay nako. Sa tinagal-tagal ko dito, sa lugar na to, look at this. Construction everywhere. Hindi matapos-tapos ang mga construction ng mga bahay. And then, liliko dito sa may Beltline, may park. Look at this. Orange. Nag-change na ang kulay. Ibang dahon na. Ang maple tree, that's maple tree. Pero ang pine tree, syempre all year round yan. Hindi na aalis ang dahon. I heard na marami na ring mga anong tinatawag dito, agency sa Pilipinas na free ang pagpunta dito. Hindi, IPAMS, IPAMS. Ayan, pero I think not here in Toronto kasi marami nang masyado dito sa Toronto. Umaalis ang mga ibang tao dito dahil mahirap daw silang makahanap ng trabaho. Hindi basta-basta rin maghanap kasi. I have a friend, bumalik sa Pilipinas dati, nag-stay ng almost 2 years, and then bumalik siya ngayon dito last August, and until now, September na, naka-1 buwan ng mahigit, hindi pa siya nakahanap ng trabaho. But it's fine kasi 60 plus naman na siya, nagpapahinga na lang siya sa bahay. Look at this, garden. Andito na ako sa Forest Hill Road Park. Kung ano-ano na ang nadaldal ko. Ang park na sinasabi, Forest Hill Park. Yan. Pinangarap kong magkaroon ng ganyan sa Pilipinas. May slide. Okay na ako sa slide. May swing. Ganun. Ayan. Ang mga driver gusto nilang dire-diretso. Kaya masyado silang mabilis. So kahit naka-stop na, go pa rin sila ng go. So ito yung tinatawag naming Beltline. Shade of trees. Ito yung favorite kong nilalakaran. Dito naman ang mga taong nagja-jogging. Sa umaga, sa hapon, nagbibisikleta. Dito rin kami nagbibisikleta ng aking mga alaga kung trip lang namin. Lalo na pag wala nang ginagawa sa bahay.
So, this beltline ay halos from yung aking lugar doon sa may Kiel, may ganito, dire-diretso yan. Kung nagbike ka, abutin ka rin ng more than 2 hours na nagbabike. So, pag naglakad ka, syempre more. Ipapakita ko sa inyo ito pag fall na. Maganda na yung kulay actually. I've been walking to this place since 2011. Ito na yung aking nilalakaran. Pag gusto kong maagang pumasok, this is my way. Yung masarap lang ang pakiramdam na yung first in the morning, pagpasok mo ay maghatid ka ng bata and then go for a walk. Talagang okay ang life pag ganito. Kaya lang nakakapagod nga. Yun ang parati kong sinasabi. Always like be happy kahit pagod. Kasi after yung paglakad naman na makakapagpahinga ka pagdating sa bahay. Magpahinga ako saglit and then umpisa na naman ang trabaho. Tidy up sa pinagkainan ng mga bata. Pagdating ko, dun lang sa lababo. So, ang mga tao minsan ay nagbabike sila papuntang trabaho. Kung pwede ko lang ding ibabike ko, pero maybe 2 hours din ang pagbabike kasi malayo. Kasi pag nagbibiyahe ako, nagti-train, bus and train, naabot ng 45 minutes. At saka mapapagod na ako. I'm old. Kaya I prefer na mag-bus na lang. And I never think of driving. Kasi ma-traffic. At magastos. Actually, mas murang makisakay or magbabas, magti-train, mag-commute kaysa magkaroon ng sariling sasakyan. Kung accessible naman ang aking daanan, magbabas and train na lang ako. Kasi yung iba, kahit malapit, nagka-car sila. Alam nyo ba kung gaano ka-expensive ang what do you call this one? Magkaroon ng sasakyan dito. 1,500 a month. Or 1,200 ka muna yung pinakamababa na binabayaran nila. Kasi insurance, gas, tapos yung binabayaran mong sasakyan. Ganun kamahal. Kaya ayaw ko na magkaroon ng sasakyan. Sana kung tataas yung presyo habang tumatagal, hindi naman nagde-depreciate naman ang magkaroon ng sasakyan. It's a necessity, sabi nila, but for me it's not. Pero yung aking manugang, dahil malayo ang kanyang work, worth it. Yung walang bus na pumupunta doon. Meron man, pero aabutin ka ng almost 2 to 3 hours ang commute. So, it's not good. Kaya, bumili siya ng car. Depende rin yan kung ano kung gaano kalayo ang work actually. And now, mag-left turn na ako dito. Kasi malapit na yung aking bahay. Bahay ng aking amo. Nandito na ako sa Oriole Park. Actually, napagod ako ngayon. Bakit napagod? Nagmadali. 8 o'clock kami galing sa bahay and now it's like 8:40 na. So, 40 minutes na akong naglalakad. So, pagdating sa bahay, iinom ng tubig. Ano lang kasimple ang life. Ayan, tingnan yung mga tao, nagbabike lang sila. Going to work. So, ito yung park. Full of trees. Ayun naman, nagpapainom ng aso. Oh, sa taas,
tao, yung sa baba aso. Anyways, thank you again for watching and see you next time.